ng life coach ng 240 ng PNP Santa Maria, Bulacan. Pag-usapan natin ng one of the meanest member ng ating katawan, ang dila, the tongue. It's not only a muscular organ na bahagi nating katawan, ng ating pagkatao, pero ang sabi po ng Bible, siya po ay kumakatawan sa sanglibutan ng kasamaan. Muli po nais kong pasalamatan kayo na kaulayo natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Matutunan po natin na sa paglipas ng mga araw, gamitin natin ating dila sa isang makabuluhang bagay. Nakadudurog ng puso, nakapagpapasaya ng puso, ang anumang lalabas sa ating mga dila. Magandang araw po at nagagalak tayo kasama ang Squad 240, kasama mga kapatid natin dito sa Bulacan, mga kapatid natin sa ating mga Baptist churches. Of course, nagagalak po tayo sa ating Squad 240 na walang tigil na nakikiisa. Higit sa lahat, ipanalangin niyo po kami. Ipanalangin niyo ang ating mga kapulisan. Nasasaktan, naiipit sa mga circumstances, sa pagtupad sa kanilang tungkulin, kailangan nilang panalangin. Ang sabi po ng Santiago 3, talatang 6 hanggang 8, ang dilay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan. Sa ating mga sangkap, walang iba kundi ang dila. Nakahawa sa buong katawan, ang dilay pinapagniningas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng hayop at ibon ay pinaaamo at napapaamo ng tao. Datapot ang dila ay di napapaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Yan po ang description ng Bible sa dila. Hindi kayang paamuhin. Well, of course, kapag yung tao na nagtatagli nito, walang takot sa Diyos. Pero, ang hirap mapaamo ang dila. Pero hindi yung imposible. Pag ang tao po, tulad natin, ninyo na nakikinig, taglay ang pagkatakot sa Diyos, taglay ang salita ng Diyos, tunay na nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas, ang dilang napakasamang iyan ay kayang paamuin. Meron tayong karanasan minsan na we have said words, then later, sabi natin, sana hindi ko nasabi. Nasaktan ko kalooban nung taong yun. I wish I could take it back. Pero hindi ho. Hindi na mababawi ang anumang ating binitiwang salita. So mag-ingat po tayo sa ating mga litanya. Mag-ingat tayo sa mga binibitiwan ng ating bibig para hindi kayo nakakasuhan, para hindi tayo nalalagay sa alanganin at di napapaya ating pangalan. Kahit sinong simpleng tao o makapangyarihang tao, huwag na huwag tayo magiging o bastos sa harap ng sinumang tao. Recently, we have been in an office of authority. Pero yung leader doon ay, dahil nga hindi siya nakakakilala kay Kristo, wala siyang pakialam na kahit sino ang naroon sa kanyang presensya, kung magbitiw siya ng salita ay wala sa lugar. Ano ang aasahan nyo sa isang tao? Nadamitan lang, nabihisan lang ng kung ano. Pero hungkag pa rin ang kalooban, walang takot sa Diyos. What can you expect from a person who is debased? Tulungan po tayo ng Diyos. Ako lalo na, at tayong lahat na nakikinig. Mag-ingat tayo sa binibitiwan nating salita. It should be always seasoned with salt. Kung makapagbibitiw man tayo ng salita na masakit at nakadudurog ng puso, it should be on the purpose of correcting, ituwid, iayos ang pinag-uukulan. Hindi para siya ibagsak, but to build that person up. Hindi po sinabi sa Bible, Matthew 12,
Sinabi ng Panginoon sa talatang 34, kayong lahi ng ulpong, paano kayo na masama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Even the Lord Jesus Christ used sharp words. Wika niya, paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay sapagat ang kasaganaan ng puso ay nagsasalita ng bibig, ang bibig. Out of the abundance of the heart, nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao, wika niya, nagsasalita out his mabuting kayamanan, mabuting kalooban. Yun ang ibig sabihin. Kumukuha siya ng mabubuting bagay. Pero mga taong nagbibitiw ng walang kwenta, nakapaminsala, nakapaninira, nakapagpapabagsak ng tao, ay kumukuha ng salita mula sa kanyang masamang yaman. Out of his inner being, the wicked inner being of a person, comes out words that would destroy. Sinasabi ko sa inyo, wika ng Panginoon, ang bawat salitang walang kabuluhan na sabihin ng tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Every idle words, every devastating, destructive, destroying words, nang layunin ay gayon. Pag binitiwan po ng tao sa kanyang kapwa, pananagutan niya si Diyos. James 1:26, kung sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang di pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng tao ito ay walang kabuluhan. Siyang tunay. Anong silbi ng pagiging relihiyoso ninyo? Natin. Anong saysay ng pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng Bible? Kung ang bibig natin ay naglalabas ng mga wika na hindi makain, kasuklam-suklam sa mga nakikinig. Many great men and women down through the ages have tried to offer counsel to keep our tongue tame, to keep our tongue checked and caged. Dahil marami na pong sinirang buhay ang matabil na dila. Sabi ni Will Norris, if your lips would keep from slips, 5 things observe with care. To whom you speak, of whom you speak, how, when, and where. Sabi ni Publius, isang Greek sage, put his finger on a technique we tend to forget. When he admitted, ang wika niya, I've often regretted my speech, never my silence. King David said in Psalm 39:1, I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bridle while the wicked is before me. Mga kapatid, that's what it takes. It takes a conscious, tight muzzle on the muscle na nasa ating bibig. Meaning to say, let us tame our tongue. To accomplish that, kailangan natin yung objective discipline. And I would suggest, for all of us, lalo sa akin, I should think first before I speak. Before I start to move my lips, I should pause few seconds and mentally preview the words na aking babanggitin. Are they accurate or exaggerated? Would that word be a kind word or cutting words? Would that be necessary or needless to say? Would that words be wholesome or vile? Would it be full of gratefulness or full of complaining? Let's try to talk less. You increase our chances of doing a palpak na thing. Kaya if we talk too much talk, too much problem. Less talk, less problem. Also, compulsive talkers find it difficult to keep good friends. Lalo yan po tayo ng mga tao, if you don't keep our mouth shut, sa mga masasamang salita, walang kabuluhang salita. So let us conserve our verbal energy. And that would start today. Tulungan tayo ng Diyos na maging
maingat sa pagbibitaw ng salita natin. Whether you're in authority or just a simple person, let us try to discipline that muscle in our mouth. Isang proyekto o disiplina na dapat natin ipatupad. Sabi Johann Wolfgang von Goethe, isang German poet, one ought every day at least to hear a little song. Wika niya. A person should read a good poem, see a fine picture, and if it were possible, a person should learn to speak few reasonable words every day. Huwag yun tayo, basta nalang bibitaw ng salita na walang kabuluhan, walang kapararakan. Salita na sa tuwing maaalala nila ang pangalan natin, they would feel so absurd. So think first, talk less. And how do we tame our tongue? Of course, we should take it under control. It's one of the most important, pero ang hirap gawin. Pero we must do our best to control our tongue. Proverbs 18:21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang nagsisiibig sa kanya ay nagsisikay ng kanyang bunga. An uncontrolled tongue is characterized by gossip, recklessness, deceit, lies, flattery. Natutunan ng mga taong salitang marites, the first two, the gossiper, na mga dila. A gossiping tongue betrays a confidence and is not to be trusted. A reckless tongue hurts rather than heals. A deceitful or lying tongue crushes the spirit. It takes away joy, breaks relationship, steals dreams. A deceitful, lying, gossiping tongue quashes hope. A flattering tongue brings harm to both the giver and the receiver of false praise. Tame your tongue. Proverbs 20 verse 19, ang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim kahit huwag kang makisalamuha sa kanya na nagbubukang maluwang ng kanyang bibig o ng kanyang mga labi. Chismoso, chismosa, mapaghatid ng balita, hindi naman totoo, fake news, social media, walang tigil na kasasalita ng walang kabuluhan, deceiving many people. Tulungan tayo ng Diyos na to avoid such tongue o mga taong may ganun dila. A gossip betrays confidence. So avoid anyone who talks too much. Proverbs 22:12-18, Kawikaan 12:18. May nagsasalitang madalas na parang saliwan ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. The tongue of the wise brings healing. Proverbs 13:3, siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit siyang nagbubukang maluwang na kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapamakan. You keep on telling fake news. You keep on deceiving people. You keep on sharing wrong information. Mapapahama ka. Secondly, we are accountable to God for our words. Akala ng tao, okay lang siya kung magsalita ng kung ano-ano. I have the freedom of speech. Yes, you have the freedom of speech, but you have no freedom to destroy anyone else. Pananagutan natin ang bawat salitang ating binibitiwan. So we must dedicate our tongue sa Diyos. That's what's in our minds, what's in our hearts, would always find expression to our tongue. So we make it a point na bantayan natin ating kaisipan at ating mga damdamin dahil ibubulat yan ng ating matabil na dila. Matthew 12:36 again, sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan na sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Proverbs 19 verse 14, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig, ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, Panginoon, sa aking malaking bato. Lord, you are my Savior, you are my deliverer. Pangatlo, let's fill our hearts with God's word to tame our tongue.
listen before we speak. And when we do, let us speak words of grace and life. Maraming mga pag-uusap, simpleng kwentuhan, na they would feel cool when they utter tungayaw, pagmumura, curse words, and walang kabuluhang mga salita. They thought they're cool and hunk. Pananagutan po natin sa Diyos yan. And there are people, even parents, who would say, uy, ang galing na ng anak ko, sanay na magmura. So sad. Ng mga bata ngayon, hindi pa teenager, sanay na lahat ng kasamaan sa buhay. Tulungan tayo ng Panginoon to know that curse words and negative labels have their way of should I say, self-fulfilling prophecies. Ibig sabihin, kung tayo mga magulang, halimbawa, o nasa authority, we would keep on saying, bobo ka, ganito ka, puro tungayaw. And the child who would hear that would somehow mold to become one. Dahil yun na palagi na lang nadidinig. So we must use our tongue to build up rather than to tear down. Let us use our tongue to heal than to hurt. James 1:19, mga kapatid, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkakagalit. Hindi nyo na kayang ibalik ang nasira o ang damage na ginawa natin dahil sa ating walang kwentang ugali, walang kwentang mga salita. So bago pa man natin wasakin ang buhay ng iba o ng ating mahal sa buhay, tame your tongue. Colossians 4:6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. So ang ito hamon sa atin as I close, gawin natin itong mga sumusunod. Tulungan tayo ng Diyos. Kasama na kaming mga pastor. Use common sense. Proverbs 16:23, ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kanyang bibig at nagdaragdag ng katutuhan sa kanyang mga labi. A wise person would teach his tongue. Pero pag wala tayong pigil sa ating dila, hindi lang tayo may pagkabugok, parang di natin ginagamit ng ating utak. Stay in the moment. Speak in context. Proverbs 25:11, a word fitly spoken is like apples of gold in a setting of silver. Speak truthfully. Proverbs 12:19, ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sa sandali lamang. You can fool some people all the time, but you cannot fool all the people all the time, lalo na Diyos. Be a faithful witness. Exodus 20:16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Tulad sa nangyayari sa ating Senado, pag may mga sinungaling dyan at napagbintang, walang susuotang gubat ang ating pinanonood na yan. Sasayangan lang nila ang ating oras. Tulungan tayo ng Diyos na huwag mapuno yung lugar na yun. They would say August Hall ng mga sinungaling na dila. Don't spread myth. Proverbs 15:5, the tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of fools poureth out foolishness. No to fake news. Exodus 23:1, huwag magkarat ng kasinungalingan para hindi mapahamak ang bayan, pamilya. Again, no to chismis, no to gossip. Proverbs 17:9, ang nagtatakip ng pagsasalangsang ay humaharap ng pag-ibig, ngunit ang nagdadadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay na magkakaibigang matalik. Do not be an instrument of the enemy to spread fake news, to destroy somebody else. Gusto niyong ma-daig ang tao na ika nga hindi niyo ibig. Do your best. Prove yourself. And your success will speak for you.
Hindi ibabagsak natin, sisira natin, sinayang nating oras. Use your words to bless, not to curse. Romans 12:14, bless those who persecute you, bless and do not curse them. Mataas ang posisyon mo, kilala ka sa buong bansa, mumurahin mo yung Pangulo, pagbabantang ng papantayin, ano ka? Tapos okay ka lang? Pananagutan mo yan. If you have nothing good to say to a person, sarilinin mo lang yan, subo mo sa Diyos, make it public para hindi ka nalalagay sa kaso. James 3:9-10, siyang ating ipagpupuri sa Panginoon at Ama. Siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din, lumalabas ang pagpupuri at paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay nito ay hindi nararapat magkagayon. Do not be vulgar. Ephesians 5:3 and 4, huwag masambit sa inyo ang karumihan man, mangmang na pananalita. Huwag makita o marinig ang mga pagbibiro na di nararapat, kundi kayo magpasalamat. Finally, do not be bragging on yourself. Ginagamit din minsan ng demonyo ang ating dila para itaas ang ating sariling upuan. Proverbs 27:2, listen to this. Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig. Ng iba at huwag ng iyong sariling labi. So it's better to bite your tongue than to eat your words. Kamakailan may balita, isang 19 anyos na, pagpasensya niyo po, walang inang ginawang matino sa buhay, kundi lokohin ng mga bata sa Roblox. At sa Roblox, di umano may isang chatroom doon that he would entice little kids, 12, 10 years old, doon sa chatroom na yun. At sa pananayta niya yun, na inganya yung mga bata, pinangakuan na bibigyan ng pera, gamitin doon sa laro na yun. And then he would entice them, tempt them na mag-alis ng damit at kukunin niya ng video at yung video yung ibebenta sa iba. Salamat na lang sa ating mga authorities. Ang gagaling, nahuli yung taong yan. Dapat hindi makawala yan. People would use the tongue to destroy. Why don't we use our tongue to build up? Tulungan tayo ng Diyos hanggat may panahon. Use our tongue to build up, to heal, to encourage. Dahil ang taong ito, mga tao sa paligid natin ay bugbog na sa kalungkutan. Let's be the one to help build person up. So may God bless you all and may God give you peace. Again, patuloy natin ipag-pray si Sir Joey Babaran and family, Sir Fernando Datig and family. Salamat din po sa inyong panalangin kay Lieutenant Colonel Dale Allen Batley and family. And of course, please pray for our Squad 240, si Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Lloyd Ligardo. Pray for Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Rudolph Cesar Ramos, ganyan din si Police Master Sergeant Ryan Garcia. Pray niyo po si Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo, ganyan din si Police Senior Master Sergeant Carlito Mendoza Jr., ang aming Assistant Squad Leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino, and also please include in your prayer ang aming Squad Leader na si Police Major Romeo de Guzman. Maraming salamat po sa lahat and may God bless us all. See you next week. Until next time, thank you po.